Rule of law, ayaw namin ng kurita, revolutionary government. Gusto namin ng mapayapang pagsasalin at pagsunod sa batas para makabangon ang bansang Pilipinas. Protektahan ang taong bayan, hindi yung sariling interes. Mga utang na loob, sundin konstitusyon. Thanks God kung si Ma'am Inday Sara ang maging presidente natin, ay magkaroon na tayo ng presidente na may malasakit at pagmamahal sa bayan. God bless Philippines. God bless Ma'am Inday Sara. Lord Jesus cares. Sana nga po mapalitan na para masaya na ang Pasko at bagong taon ng mamamayang Pilipino. Dahil marami na talagang nalulungkot, nagagalit, nanggigigil sa nangyayaring nakawan sa kaban ng bayan. OMG, tama na po, maawa na po kayo sa ating bansa. BP Sara, please take over na po. Protect our BP and save our country. Calling all soldiers to stand and protect the Constitution. End quote. Po ni Saldico, lahat po ng ating kung susuriin nyo po sa mga revelasyon po ngayon ni Saldico, talagang eto na po yung termino ko nang wasak, no? Kung totoo po yung sinasabi ni Saldico, isang pamilya lang po pala ng wasak ng Pilipinas, no? Ito po yung, yan na nga, yung pamilyang Marcos Araneta Romualdez. Yan pong pamilya na yan, kakaiba po sa lahat, no? Kasi sila po yung pinakamakapangyarihan. Hawak po nila ang lahat, presidente po. Kung ang inisip po ng pamilyang ito sana, pala, no? Ang buong akala ko po, yung wala lang pong kakayahang mamuno o yung talagang, yung nagkataon lang. Parang ang buong akala ko po nung una, lahat ng dumadating sa ating problema, normal lang po na problemahin ng isang bansa. Kaya lang dahil sa kawalan po ng kakayahan ng namumuno na lutasin yung mga dumarating na problema, kaya lumalawala. Pero sa mga bagong revelasyon po, no? Sa mga bagong revelasyon po ni Saldico ay hindi po pala, no? Talagang lahat po ng problema natin dulot po, sinadya po. Hindi po yung epekto yung sinadya, no? Pero yung dulot po ito na sinadya po na pagkaperahan, no? Kung susundan po natin lahat ng argumento ngayon ni Saldico, lahat po ng aspeto nasira po yung aking yung aking pagiging political analyst. Kasi ang tansya ko nung una, normal lang na magkaroon ng problema, normal lang sa market, normal lang po yung kasi yung law of supply and demand. Normal lang po na panahon tumataas po yung presyo ng mga agricultural products. Normal din po yung normal din po na may mga alitan tayong panglabas kahit nga po kay Tatay Digong medyo nagkakaroon din tayo ng problema with China, no? Pagdating po diyan sa West Philippine Sea, napaka-normal. Ang buong akala ko po nung una talaga, no? Talagang nagkataon lang na maliliit na problema dahil wala ngang kakayahan yung ugali po ng ating presidente ay hindi niya kaya yung maliliit na problema. Kaya nadadagdagan, lumalaki. Yung maliit, lumalaki. Yun pala, ito po ay dulot talaga ng pamilya nila. Lahat po Kanina, pinanaginipan ko po kasi tinulog ko Ano ang koneksyon, no? Tapos bigla ko na-realize, lahat ng major problem natin, mapapolitika, ekonomiya, societal problem, lahat po peace and order, kagagawan po nila. Hindi po ito nagkakataon. Parang merong hindi ko nga maintindihan kung bakit mo sasadyain kung ikaw ang pinuno, bakit ka magsasadyain mong wasakin yung bayan mo, no? Kaya parang ang hirap tanggapin sa mga normal mag-isip. Kaya dun papasok na, normal pa bang mag-isip yung mga pinuno natin? Antindi. In terms po ng economy, eto tukuyin na natin. Yung una pong problema natin dito sa BBM administration, tumataas po yung presyo ng mga bilihin Walang problema, normal Minsan pag panahon ng kamatis, mura kamatis.
Pag hindi panahon ng kamatis, mahal kamatis. Yung normal, ganun lang po. Pag binagyo, mahal ang presyo ng mga gulay, no? Pagka may swine, merong African swine o kung ano man, birds flu, ibig sabihin, napaka-normal po yung batas po ng law of supply and demand, batas ng law of supply, yung supply and demand, economics muna tayo, sa ekonomiya muna tayo. Yung law of supply and demand, panapanahon pag bumagyo, konti yung supply, natural, mahal yung presyo. Pero eto po, nare-realize natin, dapat 80 lang po ang presyo ng sibuyas. Sabi ni Saldi ko, naging 600. Pucha, tubong, hindi po lugaw eh. Tubong sibuyas talaga eh. Kung ikaw po ay may panindang sibuyas, imaginein po ninyo. Kung binili nyo po yung produkto, halimbawa po, ang puhunan nyo sa produkto 40, ibebenta nyo ng 80, kikita kayo ng 40. Pero kung 40 po ang puhunan nyo sa produkto at maibebenta nyo na 600, pucha 560 ang kinita mo. Kung 1,000,000 kilo po yan, 560 million ang kinita mo sa isang transaksyon ng sibuyas. Napakasimpleng gumawa ng pera ng mga to. Napakahuhusay. Kung may tinitinda kang sibuyas, ang pinuhunan mo 40, sa 1,000,000 lang po yan. Kung 1 tonelada, 1 toneladang milyon na kilo, hindi ko na maintindihan kung gaano kalaki. Pero, kikita ka ng bilyon sa sibuyas lang. Kung kontrolado mo, yung pagpepresyo. Napakatindi. Magkano lang po yung bentahan? Wala po ko ideya. Magkano po nila binili yan sa mga magsasaka? At naibenta nila ng 600 per kilo. Grabe, sa simula't simula pa lang pala. Akala ko, wala po nagpapaliwanag nun eh. Kasi, di ba, naalala nyo si Kiko, bumabanat yan? Narito ako sa Phuket, Thailand. Inaasar pa natin si Kiko eh. Namimiloso po lang po ako nung una eh. Dahil nga, unit team eh. Pagtatanggol mo eh. Sabi ko, magkano naman pamasahe mula Thailand hanggang Pilipinas para ka bumili ng 80 kilo. Grabe po yung paghihirap natin sa sibuyas. Ang mura po sa buong mundo ng sibuyas. Dito po sa Pilipinas. Umabot pa ng 600. Yun pala, marirealize mo ngayon na sinasadya. Sinadya po. O di ngayon, pati yung presyo ng bigas na pwede palang paabutin, kaya po tama yung kwenta ni BBM eh. Pwede pong mapaabot na 20 per kilo eh. Kasi 22. Kaya ng targetin yung 22 eh. Biglang tumaas po ng 60, 70. Yung pula kontrolado rin ng pamilyang ito. Yung bigas. Yan na po yung ano eh. Tapos, ang tingin ko naganap dahil wala eh. O tiyan, daling pagkaperahan ng Pilipinas. Diba? Totoo po yan. Sabi ko nga, sa may pilosopo kanina, paano nanakaw yung 1 trilyon? Na may pilosopo siya. Pero mahirap pong sagutin yun kung hindi ka magnanakaw. Pero grabe po itong mga to. Ekonomiya po. Kaya po nagtataasan ng presyo. Nakita nyo po papalit-palit. Minsan naman sili naman. Kung ano po yung gusto nilang i-control. Minsan baboy. Di ba naalala nyo tumaas din yung presyo ng baboy? Grabe no? Sa ekonomiya po yan. O paano pa po yung mga ano? So isang pamilya po ang nangwasak ng ating ekonomiya. Nagpataas ng mga presyo ng bilihin. Single-handedly. Yun pong ating isa po sa mga kapangyarihan po ng Pangulo, yung pong relasyon panlabas. Alam nyo po, minamasama po ng mga dilawan kakamping, mga loyalista at mga makabayan black, yung pagiging kaibigan natin ng China. Sa kanila, ang kahulugan po ng pagiging kaibigan ng China ay binenta na ni Digong yung Pilipinas sa China. Hindi ko po maintindihan. Paano po
nakipagkaibigan ka sa China, paano nangyari? Paano nila naisip? No? Kung normal po sila mag-isip ha, paano po nila naisip na yung pakikipagkaibigan ay pagbebenta ng soberenya? Samantalang yung naagawan ng mga teritoryo, panahon po ni Pinoy, hindi po nila sinisisi na naagawan sila ng teritoryo ng China. Hindi po mga normal yung mga taong kadil natin. Napakahirap po. Napakahirap pong arukin. No? O katulad po niyan. Dahil po sa polisiya na ini-impose ng kamag-anak din nila si Gibo Chidoro. Kamag-anak ba nila? Okay. Kaya kuhaan ko palang kamag-anak. Alam niyo po yung maling polisiya dito sa pakikipagkaibigan natin sa ibang bansa. Uy, Ma'am Eddie Morcroft, thank you very much sa $13.99 na pangkape. Biruin niyo po yung magandang samahan natin with China sa isang iglap, winasak ng pamilyang ito. Hindi po natin maintindihan kung bakit. Sana ma-reveal pa eh, pero may hinala po ako eh. Diba? Sino ba nagsabi? Si Harry Roque yata yung nagsabi. Buhat nung pumunta nung kaibigan pa natin yung China, si BBM na po ang presidente, kaibigan pa natin yung China. Pero nagpunta po sa US, si BBM, panahon po ni sino yung dati nilang presidente? Yun. Yung pinalitan po ni Trump. Bigla po nagbago yung stance ng Pilipinas. Ang sinabi nga hindi ko alam kung si Harry Roque yung nagsabi noon na may kinalaman yun sa naka-freeze na mga kayamanan ng mga Marcoses. Kaya dugtong-dugtong po eh. Yung interest po nila na yung yaman po nila ay mga naka-freeze para po ma-solve po yung mga problema nila sa yaman nila. Ngayon si Joe Biden. O, di ba? Para po malutas yung mga problema nila sa kanilang kayamanan na hindi nila makuha-kuha. Tinabla po nila yung pakikipagkaibigan natin sa China. Oh, ito po ang nangyari sa atin. So, interest pa rin nila. Interest pa rin nila yung inuna nila kaysa yung interest ng Pilipinas. Alam niyo po ba sa buong Southeast Asia, kapartner po nila yung China? Tayo lang po yung tanging nagtakwil. Dati na nating kaibigan. Mas close pa nga po tayo eh. Mas close pa tayo sa China kaysa sa mga ibang Southeast Asian countries. Ngayon po, tayo po ang pinakamalayo sa China. Lahat po yan. Nakinabang po sa China kahit po Singapore, pinakamayaman sa Southeast Asia. Napakinabangan nila yung pakikipagkaibigan nila sa China. Tayo lang po. Tapos ano po resulta? Anytime, walang bukang bibig yung ating AFP chip. Anytime, pwede tayong magkaroon ng digmaan. Mula po sa mapayapang pakikitungo natin sa China, dahil sa interest din lang ng pamilya na yan, nakipag-deal sila kung ano pa man. Hindi, magtapatan po tayo buong mundo po. Maski po yung USA, maski po si Donald Trump. Nakikipag-ugnayan po, kalakalan po sa China. Dahil ang China po napakaraming pera. Ang dami pong utang na US sa China. Kung hindi nyo pa po alam. Nagtataka nga po ako. Buti nga yung sa Samal Davao Bridge, hindi nila tuloy pa ba? Hindi ko alam kung tinutuloy pa nila eh. Ngayon, kita nyo, bati na, nagpalit ng presidente. Hindi na si Biden na nakaupo, si Donald Trump na. Si Donald Trump na mahilig sa negosyo. Nagkasundo sila ng China, mga negosyante, mga tao sa China. Saan na tayo ngayon pinulot? Tapos sasabihan lang, pro-China kasi kayo, pro-China kasi. Wala na pong katuturan yung mga bansag-bansag na yan. Kung pro-China po ang buong mundo at tayo na lang hindi pro-China. Kawawa naman tayo. Ekonomiya natin bumagsak dahil dito sa pamilya na to. Tapos ngayon yung pakikipagkalakalan natin sa ibang bansa, apektado rin po pati yung ating turismo.
Bakit po? Natatandaan ko po kay Tatay Digong, yung mga tauhan po ni Tatay Digong, pinagmamalaki niya, di ba? Yung pinakamagagaling niyang kaklase sa San Beda o kung saan man siya nag-aral pa before San Beda. Lahat po ng mga kaklase niyang magagaling, yun po kinuha niya na kanyang mga sekretary. Unlike po tong pamilya na to na namumuno sa atin ngayon, kung sino po yung meron silang mga malalaking kontribusyon sa kanilang pagkapanalo. Halimbawa, yung tourism secretary natin, anak ng gobernador ng Cebu dati. Oh. Tapos etong si Teo Laurel ng agriculture, isa sa pinakamalaking nagbigay ng donasyon. Yung tumatanaw ka ng utang na loob. Wala nangyari sa turismo natin. Nakabalik na po yung mga kapitbahay natin, dinadayo na naman sila, tayo po, nga. Dahil po sa pamilya na to. Yung pong malalalang pagbaha, hindi lang po dulot yan ng natural calamity. Ito po ay dulot na po ng kapalpakan sa flood control. Binabudgetan mo naman pero sabi po ng mga eksperto, mga scientists po, hindi science-based yung ginagawa nila. Tayo ng tayo. May mga nakikita nga ako sa gitna po ng ilog eh. Sa gitna ng ilog nagtatayo ng mga lintik na flood control na yan. Antindi po eh. Tapos eto, ngayon, na-realize nila pinakamadaling pagkakitaan. Yung pagiging tao ng gobyerno. Alam niyo po, sa totoo lang, wala pa po tayo sa iba. Hindi pa po tayo nakakarating sa mga ayuda. O kapamilya rin niyan si Martin Romualdez, yan po na mahala ng pag-ayuda. Ano sabi ni BP Sara? Yung IX, ginamit yan sa pamumulitika. Napakarami pa po. Aminado po ang lahat na dyan pa lang po sa flood control project, hindi na po magkanda ugaga yung mga nag-imbis. Ngayon lang tayo nakakita. Biruin mo, aminado si ombudsman, kakampi na nila yan, 10% ng congressman madadali dyan sa flood control projects. 10% ng mga congressman. Kakampi pa nila yan, O tiya, pag tayo pa nag-estimate yan, baka mahigit kalahati ng congressman natin ang involved. Kasi ano sinabi ng mga engineer? Lahat ng proponent, wala pong ligtas. Lahat ng proponent, may porsyento. At pinakamalaki po magbigay ng porsyento rito. 20 to 25%. Ubos na ubos po ang pera ng taong bayan.